Ito na nga mga loads ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga loads, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga loads sa himpapawid sa ibabaw ng mga ulap sa loob ng lumulutang na kastilyo. Isang bihirang sandali ng katahimikan ang nagaganap. Si Sylvie ay nakasandal sa isang kahoy at tila may kausap. Makikita natin na si Ellie pala ang kausap ni Sylvie at tinuturuan siyang maglakad. Sige na, kaya mo yan. Ilang hakbang ang layo, si Sylvie sa kanyang anyong tao na may sungay ay nakatayo ng hindi matatag sa kanyang mga hubad na paa. Ang kanyang mahabang puting buhok ay nahuhulog sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga gintong mata ay kumikinang sa inis. I can't, hindi ko kaya. Muli ay mahinahong hinihikayat siya ni Ellie. Kaya mo yan, ilang hakbang na lang. Sumimangot si Sylvie, naglabas ng matigas na, pero dahan-dahang itinulak niya ang sarili pasulong. Isang hakbang, tapos isa pa. Maliwanag nang ngumiti si Ellie. Yan, gumagaling ka na. Bigla namang natisod si Sylvie. Wow! Sumugod pasulong si Ellie upang saluhin siya, pero pareho silang natumba sa kahoy na sahig na may malakas na tunog. Sa maikling sandali, tinitigan nilang isa't isa sa gulat at pagkatapos ay parehong sumabog sa tawa. Isang maliit na mapayapang sandali na malayo sa digmaan sa labas. Pero hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Lumipat ang eksena. Sa loob ng isang tensyonadong war council, ganap na kakaiba ang atmosphere. Nagtitipo ng mga opisyal sa paligid ng isang malaking pabilog na lamesa at sa gitna ay may isang malaking mapa. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Trudius Flamesworth. Ang kanyang matatalim na pulang mata ay sinusuri ang buong silid. Batay sa huling mga ulat, may 5 unit dito at 3 pa sa silangan. Pagkatapos ay natuon ang kanyang tingin sa isang sundalo. Captain Crewer, gaano katumpak ang timeline mo para sa paglilinis ng mga dungeon? Nag-atubili si Crewer. Medyo tumpak kung isasaalang-alang pero agad na pinutol ni Trudius. 1 linggo ay masyadong matagal. Tahimik na pinagmamasdan ni Arthur. Sa buong pagpupulong, maingat niyang pinag-aaralan si Trudius. Patuloy na malamig na nagsalita ang commander. Dumarami ang bilang ng mga corrupted beasts. 4 na araw bawat dungeon. Iyan lang ang pinapayagan natin. Agad na nagprotesta ang isang babaeng opisyal. Pero sir, kung magmamadali tayo ng ganito, madadagdagan pa ang mga nasasawi. Napansin ni Arthur ang tensyon na dati na niyang kinakampihan kay Trudius dahil sa mga narinig niya noon. May mga dungeon na hindi pa kailanman nalilinis. Kung walang pag-iingat, maaaring lipulin ang buong unit. Pero hindi nagpatalo si Trudius. Nandito ako bilang isang commander, hindi bilang kaibigan. Sumandal siya pasulong, matatag ang boses. Ang pader ang huling depensa natin. Kung mamatay ang isang sundalo sa Beast Glades, ligtas ang kanyang pamilya. Maingat na nakikinig si Arthur. Patuloy si Trudius. Pero kung mahulog ang pader dahil masyadong maingat ang unit mo, kung gayon ang mga halimaw at ang mga Alacrean mages na kumokontrol sa kanila ay malayang makakagalaw at papatayin ng lahat sa likod nito. Ang utos ay pangwakas. 4 na araw. Utos yan. Tahimik na kinilala ni Archer. Maaring malamig si Trudius, pero matibay ang kanyang pamumuno. Lumipat ang usapan. Tinanong ni Arthur tungkol sa Trailblazer Division. Sumagot ang isang kapitan. Na-secure ng team ni Tessie ang ika-4 na tunnel. Ito ang pinakamahaba hanggang ngayon. Nakatago malapit sa pampang ng ilog. Pinapalakas ito ng mga Earth Mages. Magiging handa ito sa loob ng 1 linggo. Agad na nagbigay ng utos si Trudius. Bawasan ng mga manggagawa. Simulan ng night shifts. Matapos mawala ang isang ruta noong nakaraang linggo, ang mga underground path ang pangunahing prioridad. Pagkatapos ay tinanong ni Arthur tungkol sa teleportation gates. Ipinaliwanag ng isang pulang buhok na opisyal na isa pa lamang scout unit ang kanilang na-assign hanggang ngayon. Tinanong ni Trudius ang focus. Mahinahon niyang ipinaliwanag. Patuloy ang mga pag-atake. Araw-araw ay nagpapadala ng mga tropa. Sa kasalukuyan, kailangan nilang magmarsya sa mga hindi matatag na underground tunnel. Punong-puno ng mga larawan ng pagod na mga sundalo ang isip ni Arthur. Patuloy niya, sa bagong tren na nakakonekta sa Black Bend City, makakakuha tayo ng access sa isang teleportation gate.
Kung matuklasan natin ang mga nakatagong gate sa Beast Blades, maaari nating ilipat agad ang mga tropa. Diretsahang tinanong ni Arthur, paano kayo sigurado na umiiral ang mga gate na iyon? Blunt na sumagot si Troodius, hindi kami sigurado. Pinag-aaralan ni Arthur ang mga dokumento. Teleportation gates, lumulutang na kastilyo, lungsod ng Zaius, lahat ay sinaunang mga relic. Ang mga modernong mages ay maaari lamang kumonekta sa mga ito, hindi lumikha. Tinanong ni Arthur tungkol sa paraan ng pagsubaybay. Ipinaliwanag ng isang scout, ang mga gate ay naglalabas ng mahinang monofluctuation sa lahat ng elemento kaya nahahalo sila sa kapaligiran. Agad na naintindihan ni Arthur ang kahirapan. Halos imposible ang pagsubaybay sa mga ito. Kahit paggamit ang Realm Heart, maaring sayang lang ang oras. Pero gayon pa man, nauunawaan ko, sabi ni Arthur. Tumango si Troodius. Paumanhin sa pagpapapagod sa iyo na umupo sa lahat ng ito, Lance Hathor. Pero pinigilan siya ni Arthur. Bago natin tapusin ang pulong na ito, nais kong ibahagi ang natutunan ko tungkol sa kaaway. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Kalaunan, naglalakad si Arthur sa masikip na lungsod na itinayo laban sa napakalaking pader. Sumisigaw ang mga negosyante, tumutunog ang mga baluti, pero sa ilalim ng lahat nito, may takot. Mga pamilyang sinusubukang kumilos ng normal, mga sundalong naglalakad ng may tensyon. Alam ng lahat ang katotohanan. Nasa labas na mismo ang digmaan. Isang malakas na pagsabog ang umiling sa pader, pero walang umimik. Tinawag ng isang negosyante si Arthur. Nag-aalok ng sapatos. Hindi siya pinansin ni Arthur. Sinusuri ang mga tao sa paligid. Ang takot ay nasa lahat ng dako. Sa mabilis na mga hakbang, sa mga nakayukong mga mata, sa mga pinilit na usapan. Mga taong nagkukunwaring hindi natatakot pero alam nila. Alam ng lahat. Naalala ni Arthur ang sinabi niya sa konseo. Gumagamit ang mga Eletoans ng ganap na ibang anyo ng mahika. Mukhang limitado ito, pero kung aakalaing iyon ang kanilang limitasyon, ay maaaring ikamatay ng mga tao. Dapat nilang obserbahan, pag-aralan at samantalahin ang mga kahinaan. Yun lang ang paraan para manalo. Sa malapit, isang patrol unit ang nagmamarsya palabas. Nagrereklamo ang mga sibilyan na sayang lang ito, pero alam ni Arthur na mas mabuti ang ganito. Ang pagtuon ng lahat ng puwersa sa isang lugar ang dahilan kung bakit natatalo sa digmaan. Lumayo siya sa ingay patungo sa lilim ng isang malaking batong arko. Ibinaba niya ang kanyang hood. Ang kanyang mga asol na mata ay nagniningning ng matalim sa dilim at sa isang malamig at tahimik na determinasyon, bulbul niya, oras na para bumalik sa trabaho. At ito ay simula pa lamang ng darating. Nagsisimulang maunawaan ni Arthur ang kaaway, pero ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga Lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panonood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!